Paano pong natatalo ang mga kababaihan sa dating, right? Samantalang sa mga lalaki, bugbog sarado man sila sa umpisa ng journey nila, sila po ang laging nananalo sa bandang huli at nasa kanila po ang huling halakhak. Sa magandang araw na naman, Webtool community, welcome once again to another episode of the Webtool PH TikTok podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag mag-aalinlangan, napakahit naman yung follow button. Right? Follow us here in TikTok podcast. Brothers, supportan po ninyo ang sariling atin, the Webtool PH. Right? So without any further ado, tara na, umpisahan na. Alright. Hindi nakikita ng mga babae ang nakapangingilabot na epekto ng ginagawa nila sa kasalukuyan. Again po, as an analyst, paulit-ulit ko na po itong sinasabi. At ito po ay beneficial lalo sa kababaihan. Subalit hindi na po tayo umaasa na ito po ay susulyapan nila ng pansin. Paano pong natatalo ang mga kababaihan sa dating at sa mate searching? Ito po ay dahil po sila po ay puppet ng social media, mainstream media. Right? At spoiling. Ano po ibig po nating sabihin dito? Hindi na po kasi ito yung mga kababaihan na traditional na kung saan po ang mentality po nila, sila po ay prepare upang maging karapat-dapat at responsableng wife in the future. Actually, nung panahon ng lolo po natin, wala naman mga boyfriend nun. Hindi uso yung mga ganyan, boyfriend, girlfriend, jowa. Okay? Ang pinaghahandaan po ng mga babae nun ay paano po maging isang mabuting asawa at may bahay. Alright? Tatrabaho rin naman ng mga babae nun, pero sa paglipas po ng panahon at sa paglitaw ng mga iba-ibang mga encouragement, iba-ibang mga trends, sa paglipas ng panahon po, unti-unti po itong naiba at nagawit na ligaw ng landas. Alright? Hanggang sa ito na po ang mentality na form ng mga babae throughout the history. Ngayon, ano po ang ibig po nating sabihin dito? Paano po natatalo ang babae sa bandang huli habang nananalo ang mga lalaki at nasa kanila ang huling halakhak sa bandang huli? Paano ito nangyari? Alright? Ito po ay dahil po kumpara sa mga lola natin, ang mga kababaihan noon piniprepare po nila ang sarili nila. Alright? Upang maging mabuting asawa. Kung kaya yung mga lolo natin at lolo natin sa tuhod, hanggang ngayon mag-asawa pa rin sila. Paabot na sila ng 90 years old, yung iba baka nga malapit na close to 100 years old. Mag-asawa pa rin sila. Pero hindi na po yun naulit. Kahit man lang 20 years na pagsasama, hindi na po yun basta naulit sa panahon natin. Paano kaya nangyari yun? Bakit ang relationship ngayon tumatagal na lang ng mga months? At ang mga babae, tumataas yung body count, tumataas yung broken heart syndrome, alpha widow syndrome. Anong nangyayari dito? Ito po ay dahil sa pagpasok ng women's empowerment, women's liberation at feminismo. Pinatay ho kasi nila yung ganong klaseng kultura kasi po ayaw po nila sa kaayusan. Gusto po nila na mag-eksperimento ang mga kababaihan, pati even mismong katawan na mismo at dignidad ng kababaihan. Kung kaya po nakarating sa iba't ibang panig ng mundo ang impluwensya ng feminism, kaya ito mga liberated ang mga babae, mga narcissists, yung iba mga oportunista pa, yung iba wala ng accountability. Malayong-malayo po sila doon sa characteristics ng ating mga lola at lola sa tuhod. Yan po ang isang root cause niyan. Ngayon, paano po natatalo ang babae rito? Ang ginagawa ho kasi nila, imbes po na i-prepare po nila ang sarili nila. Kasi nga po, tatanda po sila, umiidad po sila, hindi po habang panahon inasa prime po sila. Kasi po batch by batch, generation by generation, may lumilitaw na bagong henerasyon ng mga batang babae. Alright?
Pero ang ginagawa ng mga kababaihan ngayon, ini-spend nila yung majority ng time nila sa pagpapanarsisis. Dinidilute nila yung isip nila sa pag-aakala nila na maraming nagchat-chat sa kanila. Nagpo-post sila ng mga sexy pictures, ng mga edited, yan. Tuwan-tuwa sila na pinagpupugayan sila ng mga lalaki. Lumalaki ngayon yung ulo nila, nabuboost yung ego nila. Nakakalimutan nilang lumingon sa sarili nilang pinanggalingan na ito lang talaga sila. Hindi naman talaga sila yung ganong kaangat at kahay, attractive. Ito yung nangyayari sa mga babae. Na akala po nila mabuti pero hindi po nila alam wawarakin nito ang future nila. Bakit po? Bakit po? It's just because hindi po nila pinaghahandaan yung future. Right? Inuubos nila yung panahon nila rito sa pagpapanarsisis sa social media, pag-iipon ng mga option, right? Minsan panggugulang, panghuhut-hut sa mga lalaki ng mga simp, mga stalker, inaabuso pa, sinasamantala pa, hiningian pa ng pera, ng favor. Yung iba nagbebenta pa ng laman, walker. Yung iba, may mga option, may mga lalaki para sa pan-display, gwapo, may mga lalaki na taga-sugar daddy. Gantong pinaggagawa ng babae, lalo sa social media age, brothers and sisters. At wala sa kanilang pakialam. Yung mga kapantay lang nila ng attractiveness, yung mga average na mga lalaking kapantay lang naman nila ng attractiveness. Kahit mga below average na babae, ang hinahangad yung high value nila, yung mga gwapo, yung matatangkad. Gawaan ng papanood nila, nakikita nila mga litrato ng mga celebrity dyan sa social media at sa movies. Alright? So, lahat sila, tinataasan nila yung standard nila. Anong susunod na mangyayari? Magkikita-kita sila doon sa iisa o iilang lalaki. Kasi ganun eh. Ngayon nila sisisihin yung mga lalaki na lahat ng lalaki sisiraan nila. Sabihan nilang babaero. Hindi po alam ng mga kababayan ang pinaggagawa nila, pati ang inirereklamo nila. Na sila rin ang gumagawa ng problema nila at sumisira even sa future nila. Na magkapamilya sana, magkaroon ng disenteng lalaki. Right? Sila ang gumagawa ng problema lang. Ngayon po, sa takip silim ng kanilang kabataan, right, sa pagsasarado ng pinto ng kanilang prime, ng kanilang youth, fertility, kung kailan marami na sila naging failed relationship, broken-hearted na sila, may mga alpha widow syndrome na sila. Alright? Yung iba, naanakan pa, single mom pa. Saka na lang ngayon sila dito sa punto na ito magsiseryoso. Hindi nga kasi nga hindi kaya nagtataka sila, hindi kumukumit yung mga lalaki sa ganitong punto na lipas na sila, matanda na sila at single mom. Kasi nga po nakikipagkumpetensya po sila sa new generation ng mga mas bata na babae. So papalabasin nila walang loyal na lalaki babae. Hindi po, mali ang ganyang katwiran. Sisters, maling-mali. Pag inanalyze mo, pag binacktrack mo, nirewind mo to, maling-mali yung katwiran. Dahil ito kasi sa narcissism, sa social media, sa mainstream media, dito nila ini-spend lahat. Samantalang ang mga lalaki, magpo-focus ngayon niya sa self-improvement. Magpo-focus sa looks maxing ngayon. Kaya sa bandang huli, sa finish line, madalas yung huling halakhak laging nasa side ng lalaki. Ito po ang kumpletong paliwanag sa mga phenomenon na ito. Right? Na sana po ay nakatulong sa iyo. Maraming salamat sa maikling pakikinig, brothers and sisters. Kung nagustuhan mo ito, pakishare naman po ito. Alright? At pakihit ang ating follow button. Like and subscribe to our YouTube channel, The Wed Flow PH. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Wed Flow PH TikTok Podcast. Goodbye, guys.